Tsaka kung nagsisimula pa lang kayo sa inyong mga printing business, no, ito ang pinakakailangan sa inyo. Lalong-lalo na kung meron kayong tindahan, maggawa kayo ng tarpaulin. Magpagawa kayo dyan sa Lazada, napakamura. Hindi na kayo may stress pa. So yung link neto, no, kung saan ako nagpagawa, nasa description kung gusto nyo rin magpagawa. Ayan, oh. So ngayon, no, samahan nyo lang ako mag-unbox ng folder at envelope na binili ko dahil kung meron kayong printing business, yung kahit na small printing business lang at nagpiprint kayo ng mga documents, dapat meron kayo na ganito dahil dagdag income din to para sa inyo. So eto, no, kasi sobrang dami nang naghahanap sa akin ng envelope at folder. Ayan, bumili lang ako sa Lazada dahil hindi naman ganun kalakihan yung mga customer ko dito. At sa Lazada lang ako bumibili. Ito, no, unbox lang natin. Tip ko nga pala sa inyo, pag bibili kayo sa Lazada, sabayan nyo ng mga voucher dahil napakalaking discount ang makukuha nyo kapag gumagamit kayo ng voucher. Makakatipid talaga kayo dyan. So, bumili lang ako dito ng binder, etong clip binder dahil sa mga ginagawa kong project, ayan, yung malalaki. Pero itabi lang natin to. May mga bagay na dapat meron din kayo, no? Ito, lalong-lalo na tong envelope na to. Ito, envelope, short envelope, 10 piraso. So, pwede nyo tong ibenta ng 10 piso ang isa. Nabili ko lang to ng parang 28 pesos. Yun, pwede nyo na tong ibenta ng 10. Or, 5 piso kung gusto nyong mababa lang yung tubo-tubo. Pero, syempre, kung nabili mo siya ng 28 pesos, 10 piraso, parang ano lang ang ano mo, 2.8 ang puhunan mo. So pwede mo na siyang ibenta ng 10 dahil may 7 pesos ka ng tubo doon or 8, 'di ba? Para may 5 piso ka. Medyo malaki pero hindi naman kagaya nung sobrang laking tubo nung nagtitinda dyan na number 1 printing channel na isipin mo bumili ng glue na tig 16 pesos pero binibenta niya ng 100. Yan ang sobrang gahaman na tubo. Pero yung bibili ka ng 28 pesos na 10 piraso, ibenta mo ng 10 piso yung isang ganito, okay na, no? Hindi naman ganun kalakihan. So eto, ingatan yung wag madumihan at dapat laging nasa flat surface. Eto, bumili ko ng short, tapos bumili ko ng long. Open lang natin. Sa mga folder, ingatan yung hindi matiklop yung mga kanto niya. Ito, gaya nito, yung kanto niya natiklop-tiklop. Pero okay pa yan, basta itabi nyo lang sa flat surface. Ayan, meron na tayong envelope para pag may naghanap ulit, meron na akong maibibigay sa kanila. Ito, folder. Ito, pwede rin tong 10 piso na dahil napakamahal na ng mga bilihin ngayon, diba? Ito, bumili lang ako niyang mga envelope na lang na ganito. Folder at saka envelope. Long and short, dapat meron kayo niyan. Sa flat surface pala, itatabi lang natin para hindi siya masira. Tsaka kung nagsisimula pa lang kayo sa inyong mga printing business, no, ito ang pinakakailangan sa inyo. Lalong-lalo na kung meron kayong tindahan, maggawa kayo ng tarpaulin. Magpagawa kayo dyan sa Lazada, napakamura. Hindi na kayo may stress pa. So yung link neto, no, kung saan ako nagpagawa, nasa description kung gusto nyo rin magpagawa. Ayan, o, i-open ko lang. So yung design neto ay sa Canva ko lang ginawa. So kung wala pa kayong Canva dyan, PM nyo lang ako para magkaroon kayo ng Canva Pro. So napakamura lang naman nung binibenta ko na Canva Pro at ayun ay binabayaran ko din, no. Hindi ko yun pinupulot kung saan-saan. 100 ang offer ko sa Canva Pro, 2 months Pro. So ito yung binili kong tarpaulin. Para syempre merong signage sa inyo na malalaman na meron kayong printing. Ayan. Napakalaki, 50 pesos ko lang ito nabili. Kung nakikita nyo, medyo ang sukat nito ay 2x3. 2 feet by 3 feet. Baliktad pala, ito pala yung ano. Ayan. Diba? Printing services. So nilagay ko lang dito yung kung anong meron ako, Xerox, laminate, document print. So ito yung design ko, no. Ayan. Sa Canva lang kayong magawa or kahit saan kayo komportable. So parang sa mga tindahan, no, kailangan naglalagay talaga kayo ng mga ganito para malaman nila na meron kayong printing business at meron kayong mga Xerox photocopy, ayan, no.
So kung nakikita nyo tong tindahan na yan, ganyan, dapat meron din kayong mga nakalagay na ganyan. So napakalaki na ito. So ilalagay ko na lang to sa labas at sana nakakuha ulit kayo ng mga additional tips kung ano yung dapat na meron kayo kung meron kayong small printing business lang. So ayun lang, muli nagpapaalala, wag magpapabudol, maging wais, wag magpapauto sa number 1 printing channel daw. Bye bye.